Happy Sabat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang atin pong special picture ngayon ay napapanahon kung papaano pa natin palalaguin, palalakasin ang ating pananampalataya bilang mga Adventista. Kaya ang paksa natin ngayon ay why go to church? No? Bakit kailangang pupunta sa iglesia? So ito'y isang paalala sa bawat isa sa atin mga kapatid. This is a building, not the church. Pinaalalahanan tayo na ito ay isang gusali, ngunit hindi ito ang iglesia. Sabay sa Seventh-day Adventist Church, ito yung sinusunod nating oras na dapat pasimula ng ating Sabbath School. Ngunit hindi po ito ang iglesia. Ang church po ay may pakahulugan sa Greek na ekklesia. Ang ekklesia, ito po ay may pakahulugan na called out, assembly or congregation. Ekklesia is commonly translated as church in the New Testament, mga kapatid. So ito po ay tinatawag po na pagtitipon. Sa banal na kasulatan, isang pagtitipon o mga tao. We do not go to church, mga kapatid, kundi ang wika sa atin ay we are called out to be a church. Kailangan po nating maintindihan yun, mga kapatid. Ngayon, instead na sasabihin po nating why go to church, ay dapat ang malaman po natin ay why be part of a church, mga kapatid. No? Bakit maging bahagi tayo ng iglesyang ito, ng Baisa Seventh-day Adventist Church? Kaya naman ang tanong sa atin ay, what is a church? Ano ang iglesia? And why be part one? No? Bakit maging kabahagi tayo nito, mga kapatid? Ulitin po natin kanina ang pakahulugan ng iglesia. So ang basic definition po ng iglesia, an assembly of Christians, mga kapatid. Isang kapulungan ng mga Kristiyano. Malinaw po sa atin yan. At merong 8 good indicators that it's a church, mga kapatid. Una, kailangang malaman natin na it's a local community of believers. So bilang tayo ay mananampalataya, tayo ay isang community ng isang mananampalataya. Someone could visit it, send it a letter, no? Sinuman ay pwedeng dumalaw at magpaabot ng tinatawag na sulat. It meets consistently. No? Dapat palagian, mga kapatid, ang ating pagkita-kita bilang isang mananampalataya. You can one another in it, mga kapatid. So maging bahagi tayo. All of its members are allowed to use their spiritual gifts to build it up. So lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kaloob na ibinigay sa atin ng ating Diyos at ito ay malaya nating magagamit upang palakasin natin ang isa't isa. Number 6, its members are diverse but unified under Christ as their head. Ang inyo pong lingkod, taga Mindanao. Merong ilan dito galing sa Iloilo. Meron galing dito sa Batangas. Merong galing sa Oriental Mindoro. Merong galing sa Kailocanuhan. Iba-iba tayo, mga kapatid. Meron dito, marami tayo ditong inhenyero. Meron tayong mga doktor. Ang inyong lingkod ay driver. Meron dito mga karpintero. So, iba-iba ang ating mga kapatid. Ngunit, ang sabi sa atin, nagkakaisa tayo sa pananampalataya na sumamba sa ating Panginoon. Number 7,
it has leaders within it whose job is to serve and protect. Kagaya po halimbawa nung ating yung hepe ng ating substation 6 ng Santa Quiteria, Caloocan City. Siya po ay isang pulis. Isang hepe ng kapulisan. Meron dito sa atin galing sa DFA, nagsiserve sa gobyerno. Iba-iba mga kapatid ang ating pinanggagalingan. Ngunit, nandito tayo para sa isang layunin. At ang number 8, it incorporates elements of communion, baptism, worship, prayer, teaching, community, and social services, mga kapatid. So, pinagsasama-samang mga elemento para lalo nating patatagin ang isa't isa sa pamagitan po ng pagsamba ng ating Panginoon. These are just some good indicators. They aren't complete or infallible, mga kapatid. God seems to have a lot of grace when it comes to what is and isn't a church, mga kapatid. Tunghayan po natin ito. So ang Biblia, merong tayong dapat malaman, no? Merong 7 na napakagandang mga bahagi, mga kapatid, ng isang iglesia na sinasabi po ng Biblia na sulat ng ating Panginoon kung ano ang gagawin natin. Sa Hebreo, mga kapatid, ang sabi po sa chapter 10, verse 23 and 25, so far Hebrews has been about the Hebrews. Ito'y tungkol po sa mga Hebrehanon, mga kapatid, no? About how Jewish customs and beliefs foreshadowed Christ and were fulfilled by Him. Sa Hebrews 10 naman, the need of sacrifice is fulfilled. The new covenant is here because of Jesus. The author urges the reader to not let go of the hope they have because of Christ. No? So, ipinapahiwatig po ng may akda ng Hebreo na wag po nating pababayaan, mga kapatid, na yung pag-asa na meron tayo ay masasayang lamang sapagkat walang ibang pag-asa meron tayo kundi si Jesus Christ. Sa patuloy, ang sabi po sa atin, without wavering, let us hold tightly to the hope we say we have. No? For God can be trusted to keep His promise. Na dito po ay sinasabi na walang pag-alinlangang panghawakan daw po natin ng mahigpit ang pag-asa na sinasabi natin. Dahil mapagkakatiwalaan ang Diyos na tutuparin ang Kanyang pangako. So, bilang mga Adventista, mananampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoon, huwag nating sayangin, no, ang pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, think of ways to encourage one another to outbursts of love and good deeds. And let us not neglect our meeting together. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, yung ating pagkikita-kita. As some people do, but encourage and warn each other. Alam niyo po, nakakahanga yung ating mga kapatid na minsan ay nasa banig ng karamdaman, ngunit ang kanyang isipan ay nasa pagsamba sa ating iglesia. No? So wag tayong makukontento, meron naman ang online eh. Dito na lang ako sa online, the same din naman, mga kapatid. Hindi po natin nakukuha ang essential, no? Yung nutrients na dapat sustansya ng ating pananampalataya kung tayo po ay mananatili lang sa ating mga tahanan. Kaya in-encourage natin ngayong umaga, yung mga nasa tahanan, malibang ang gumagalaw na lang sa inyo, yung inyo na lang mata, mga kapatid. Yung Brother Elmer, ganyan-ganan ka na lang, wala ka na magagawa. Pwede na kayong huwag pumunta sa church. Pero kung ang inyong mga galamay, ang inyong mga paa, ang inyong mga daliri ay gumagalaw, mga kapatid, huwag nating hayaan. Ayan po ang tagubilin sa atin eh. Let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage and warn each other.
Makaka-encourage pala tayo. Kaya ang sabi ni Ellen White, yung bakal ay makapagpapalakas na isa pang bakal, mga kapatid, ang wika sa atin. Especially now that the day of His coming back again is drawing near. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Huwag po nating kaliligtaan. Ano po ang sabi? The author of Hebrews urges the readers to not stop meeting with others, assembling together as a group. Yung ating care group. Kaya si Brother Tino, hindi yan napapakali na hindi makakadalo. Kahit siguro sa watain minsan yan ni Sister Flory, pero talagang magkukumahog yan. Sige na, sweetheart, pupunta na ako. Diba? Bakit po? Gusto niyang mababalahan niya si Brother Robert na, Brother Robert, mali yung ginagawa mo. Gusto niyang mapalakas ang kanyang kapatid. At ganun din tayo sa isa't isa natin, mga kapatid. Kaya ang sabi natin, but to encourage and warn each other. When we don't meet as a church, we miss out on the possibility of encouragement in the story of Jesus and warning about the dangers in life. Hindi na natin malalaman, mga kapatid, no? Kung mapapahamak na ba tayo. Baka nasa kumunoy na tayo, wala nang magpapaalala sa atin. Bakit po nandoon lang tayo? Online, nakatunghay. Meeting with other Christians helps us from backsliding. Masakit yung backsliding para paging inactive, mga kapatid. Ito'y napapanahon. At ang wika sa atin, one way people see God in the world is by Christian love for each other. Hindi ko mararamdaman ang pagmamahal ng isang elder kung ako po ay nandoon lang sa aming tahanan at nanonood lang ako ng online, mga kapatid ko. 1 John chapter 4 verse 12, no one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. Mararamdaman ko yung init ng inyong pagmamahal. Bakit po? Nariyan kayo. Nandyan kayo lagi sa ating iglesia. At isa pang metaphor, mga kapatid, para sa iglesia, na ito po ay collective sa bawat isa, mga kapatid. Ang wika sa atin, body of Christ. Tayo yon. Ano pa po? Family of God, house of God, temple of God, flock. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's own possession. No? Christ's bride. Tayo po ay isang kasintahang babae bilang iglesia na ito ay imimit ng ating groom na walang iba kundi ang ating Panginoon. You don't see Christians talk about as a group of individuals, but as a community, mga kapatid. Pinag-uusapan po tayo ng marami bilang isang community. Bilang isang community dito po sa ating Baisa Seventh-day Adventist Church. Number 3, Jesus made it a habit of meeting with people at the synagogue. Kaugalian ito ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya ang sabi sa atin, when He came to the village of Nazareth, His boyhood home, He went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scriptures. Walang ibang pinaka-role model natin sa kasipagan ng pagdalo, kundi si Kristo mismo, mga kapatid. Kaugalian niya, number 4, malapit na tayo matapos. People need community. Being part of a church helps provide that. God said, it is not good for the man to be alone. I will make a companion will help him. Naalala nyo si Tom Hanks, mga kapatid, yung The Castaway? Di ba? Wala siyang kasama ng ilang panahon, maliban doon sa manika. Kayo, kakausap kayo, mga kapatid. Mabuti pa yung, minsan sa ating tahanan, di po ba? May kanya-kanyang hawak na cellphone, para ka rin walang kausap eh. Kaya kung ako sa inyo, pumunta kayo sa iglesia, marami kayong mga kausap. Minsan nga, naisip ko, mabuti pa yung piso, pwede kong kausapin eh. Kaysa aking mga anak, dahil may kanya-kanya mga cellphone, mga kapatid ko. No? Kaya napakabuti na tayo ay pupunta sa iglesia. Third to the last,
Where else are you going to one another, other believers, or use your gifts? Romans chapter 12, verse 16, sundan po ninyo ako mga kapatid. Preparation natin ito. Live in harmony with one another. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don't think you know it all. Alam ko na yan eh. Yung sinasabi ni Brother John na BOP, yung pathfindering, alam ko na yan. Hindi ko na kailangan yan. Retirado naman ako sa denomination, hindi ko na kailangan pumunta sa church. Ang sabi po, ang wika ng ating talata, wag mo namang ipagmalaki na alam mo na lahat, mga kapatid. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan nating dumalo. 1 Corinthians chapter 14 verse 12, since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives, seek those that will strengthen the whole church. Meron tayong malasakit pala mga kapatid. Hindi lamang palakasin yung ating sarili, ngunit meron tayong courage na palakasin natin ang buong iglesia. Second to the last mga kapatid. Baptism and the Lord's Supper can only be done in the church community. Kung meron mang pinaglilingkuran ng ating mga diakono, ang ating mga elder, ang gumagalaw kasi sa kanila, yung kanina na lang mga mata. Ganyan-ganyan na lang. Papayag ba kayo mga kapatid? Dadalawin kayo ng mga diakono ninyo, ganyan-ganyan na lang kayo? Yung mga mata nyo na lang gumagalaw? Ako, hindi ako matuwa. Mas gusto kong pumunta sa church para aking physical na ma-enjoy ang communion service. Ang paghuhugasan ng paa, mga kapatid. Ito ang sinasabi sa atin eh. Ito ang sinasabi sa atin. For you were buried with Christ when you were baptized, and with Him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. Nagtitiwala tayo. This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. Napakahalaga. Saan natin mararanasan mga kapatid ang communion? Yung paghuhugasan ng kamay? Sa iglesia lamang mga kapatid. Number 7, huli mga kapatid. Jesus loved the church a lot. Wow! Mahal na mahal ni Jesus ang iglesyang ito ng baysa. Ang sabi sa atin, Ephesians chapter 5 verse 1 to 2, imitate God. Therefore, in everything you do, because you are His dear children, live a life filled with love, punong-puno ng pag-ibig. Following the example of Christ, He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Ito ang pangungusap sa atin mga kapatid na gawin natin ito. Just as Christ loved the church, He gave up His life to make her holy and clean. Ang tinutukoy ditong here, tayo bilang iglesia mga kapatid, bilang ikakasal sa groom, tayo as bride mga kapatid. At ang wika sa atin, washed by the cleansing of God's word, He did this to present her to Himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault, mga kapatid. Napakatindi ng tagubilin sa atin ng Panginoon. There's a lots of other good reasons to be part of a church. Napakaraming dahilan. Para tayo ay maging bahagi sa iglesia, mga kapatid. Ultimately, last part tayo. Ultimately, we have to come to a place wherein our freedom in Christ, we bind ourselves to others for the benefit, our building up, and the purpose of God. At ang sabi sa atin, God didn't call us out to live by ourselves, but in community. Hindi po tayo tinawagan ng ating Panginoon upang mamuhay ng mag-isa, mga kapatid, ngunit as a community. Bilang isang
komunidad dito sa ating iglesia. Opo, the church fails over and over again. Paulit-ulit, nabibigo ang iglesyang ito. Huwag nating kalilimutan, but God loves her so much. Shouldn't we try mga kapatid? Hindi ba natin dapat subukan din, mga kapatid? Ang iglesyang ito, bagamat paulit-ulit na magkakamali, pero ito yung kasintahang babae na imimit noong groom, mga kapatid. Nawa, ang iglesyang ito, magpatuloy sa kasigasigan. Anumang darating na hamon sa ating buhay, mananatili tayong magtapat sa ating Panginoon.